Kamusta mga tol? Prime Russell Westbrook, about triple-double yung average. Muntik na nga magko-triple-double no, dahil sa turnovers Gaano ba talaga kagaling yung Prime Russell Westbrook bago sirain ng Lakers? Try na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, noong 2016 hanggang 27 season mga tol, nag-MVP ito si Russell Westbrook no? Yun actually yung first time niya na nag-average siya ng triple-double. 42 na triple-double sa isang season, hoy, pandami 31.6 points per game, 10.7 rebounds at 10.4 assists per game. Tapos meron pang 1.6 steals at 0.4 blocks per game Yun nga lang, 5.4 turnovers per game din. Ito mga tol no, ito yung unang-unang armas ng isang Prime Russell Westbrook. Ito mga jumper sa high post na ganito Ha? Seryoso ko dyan tol? Si Westbrook magaling jumper sa high post? Oo nga, yan, tingnan mo mabuti Yan mga ganyan niya mga tol no, kung ngayon hindi mo talaga makakita yung ganyan Pero actually, nung 2016 hanggang 27 season, nung prime pa niya, sobrang dalas talaga niya gawin tong ganito. Ayan, tingnan nyo, ayan ganyan no, ibinigay sa kanya sa high post, diba? Tapos isolation na, jumper, ang ganda na depensa pero swak-swak pa rin. Magaling pala siya sa ganyan. Bakit nawala na yan ngayon? Kasi nga, diba, hindi na kasi siya yung first option na opensa ngayon, kaya nawala na yung ganyan syempre naman, kung naging kakabi mo ba naman si ano ng Lakers, diba? Syempre, si ano palagi yung puposte na ganyan, hindi ikaw. Pero pag si Russell Westbrook dati, patay ka dyan. Ayan pa, yan, ganyan, tinan nyo, ganyan kalaya tapos haharap siya, diba? Tapos bigla na lang siya jumper na ganyan, ayan patay ka dyan. Ayan pa, high post na naman siya, tapos haharap siya, ayun, umegi pa nga muna, tsaka jumper, patay na naman. Sobrang dalas talaga niya ginagawa itong ganito mga tol. Ang taas pa kasi ng kumpiyansa niya ng panahon na to Hindi pa kasi siya naglalaro sa Lakers, so may kumpiyansa pa talaga siya. Ayan pa, tinan nyo, ibinigay sa kanya si Mahal Muro yung bantay ayan, tinan nyo, batang-bata pa nga si Joker tinirahan lang bigla ni Russell West high post, patay ka dyan. Ang tanong sumasalaksak din ba siya kapag nandiyan siya sa pwesto na yan? Oo no, pero madalan lang, as in sobrang dalan lang talaga Siguro yung tansya ko 70% of the time jumajumper na lang siya kapag nandiyan siya. Pero kita nyo, sumalaksak walang yung iniwasan pa nga, galing. Ayan, tinan nyo, ayan si kapilang walang gatas, nakaabang na nga sa kanya pero iniwanan lang ni Russell West sa high post yan. At mga tol, maganda talaga yung pwesto na yan, diba? Kasi kapag medyo malayo lang ng konting tutulong sa depensa, wala na talaga, malilate lang yung tulong. Kasi nga, lapit na yan ganyan Ang tanong kaya pa ba niyang gawin niyang ganyan today? Ang tingin ko, oo, kaya pero malabo nang gawin niya to kasi nga, hindi na nga kasi siya yung first option ngayon sa opensa. At yung napansin ko, meron pa siyang ginagawang ganito mga tol, parang kay Lewicki 1 foot na by the way, ganyan patay ka dyan. Pero hindi rin ganun kadalas pero ginagawa talaga niya. Ayan pa sa tingin nyo, by the way, patay ka dyan. Ayan pa isa, tinatauhan ni Parrot do-double team na sana yung depensa, pero bigla nag 1 foot by the way na naman, patay ka dyan. Like mong hayop ka minsan na nga lang ako makagawa ng video, hype kasi itong Olympics tayo magpagawa hindi ka pa mag-like ka na. Pangalawa, atake sa drop coverage. Paano? Di syempre, jumajumper na ganyan, patay ka dyan. Ha? Seryoso ka ba ulit dyan, tol? Si Russell Westbrook magaling jumper sa ganyan dati? Oo nga, tingnan mo, ang kulit mo yung shot niya, tingnan mo, dyan sa may free throw, 50 out of 99 siya dyan, 50.5%, mataas yung normal na ginagawang depensa sa kanya, ganyan, drop coverage palagi, kasi nga mabilis siya, diba? Tapos, sa jumper ka ng ganyan sa may free throw, 50% accuracy, di todas ka kapag ganun. Again mga tol, sobrang dalas niya gawin yung ganyan. Basic kasi sa NBA yan, diba? Pick and roll, tapos drop coverage. Tingnan nyo, Sasa Padilla, naka-drop coverage, diba? Tinirahan ng patay ka dyan. Ayan pa, pares na talaga. Screen sa ibabaw, tapos tingnan nyo depensa, drop coverage na, paatras pa. Ulap jumper ng Russell West shooter, ang ganda, taas pa, patay ka rin dyan. Lagi ko sinasabi sa inyo yan mga tol, dati pa diba? Ang weakness ng drop coverage, tira sa mga mid-range na ganyan. Magaling si Russell West shooter sa ganyan dati Ang taga-screen pa niya sino? Si Ako, paano yan Solid na solid magbigay ng screen yan. Si Joker, naka-drop coverage, ang payat pa Hindi pa usap mang inasal, ayan na nga, favorite jumper, patay ka dyan. Syempre mga tol, hindi naman palagi sa may free throw tumitira, pero same idea lang talaga Dito sa medyo deadly, ganun din ginagawa niya, ayan patay ka dyan. Ayan, tinan nyo, pareho-pareho lang si Ako man na naman yung miscreen. Tinan nyo depensa mga tol, dalawa na talaga yung nakaabang Pero mataas pa talaga yung kumpiyansa niya dito. Ayan kaya ganyan pula, patay ka dyan. Kahit nga actually sa crucial, eto mga tol, last 20 seconds na lang nalalabi dito Tinan nyo ginawa niya, ganun din Sinabayan pa nga ni Andre Jordan, patay ka pa rin dyan. At kapag medyo mataas naman yung bantay, naku po, delikado lalo yun. Tulad yan, tinan nyo, naiwanan lang lalo yung depensa layup yan. Common knowledge naman sa basketball yan, mga tol. Kapag mabilis ka, dapat medyo mababa yung depensa kasi nga maiiwan yung depensa O yan, naiwan na naman nga, walang niya mo, binali pa talaga muna, nice tol. So mga tol, nagigets nyo ba kung bakit puro drop coverage yung ginagawa sa kanya kanina? Kasi nga ganyan, mas nakakalusot kasi siya dito kapag ganito Sinabayan pa nga ni Balbas, layup pa rin yan. So anong pipiliin mo? Pa-jumperin mo, kaya maiwanan ka ng ganyan para maka-layup.
grab. Eh di syempre, doon ka na lang sa jumper, diba? Kaya yun, kadalasan grab coverage yung ginagawang depensa sa kanya. Eh paano naman ngayon tol kung mag-switch na lang kaya? Ano kayang gagawin yan? Eh problema rin sa depensa yan mga tol kasi nga mag-isolation naman siya kapag gano'n. Eh na nga nagulat pa nga Parang yung mga players ngayon, di ba? Sinatamuran, sinapapaluka, ganun ginagawa, di ba? Kapag nag-switch siya kanila, mag-isolation na lang yon. May iwanan yung mga setro na ganyan. Eh binoba pa nga nice naman. So hindi rin maganda talaga yung switch dito Talagang yung drop coverage na siguro yung best option ng depensa. Kaya ganun palagi ginagawa nila dito At yung mabigat pa rito kay Russell West jumper mga tol, eto di ba kanina, ititira na niya sa ganyang kalayo, di ba? Noong 2016, ang lakas nito sumalaksak mga tol. Ayan wakali pa nga, nice naman. Sobrang athletic pa kasi niya noong 2016. Tingnan nyo, sumalaksak walang yan, galing hanep, nice naman. Ayan pa, drop coverage din yan. Pero sinalaksak niya, tingnan nyo lumayap mga tol Kung ngayon yan, sumasablay na talaga siya sa mga ganyan layup ngayon Pero dati, kahit drop coverage pa na ganyan, kapag sinalaksakan ka, iiwanan ka pa rin Tinan nyo, wala na nga nagawa si Joker dito O kaya pa, drop coverage, drama naman. Tinan nyo, bumuelo sila sa shooter mga tol Parang ngayon, hindi mo na makakita sa kanya yung mga ganyang buwelo Eh noon, yung side step na ganyan, tinan nyo Tapos yung layup, kahit ang hirap, pumapasok talaga. Ngayon, puro baldog Eh kasi nga, prime Russell Westbrook nga to mga tol. 28 years old pa lang siya dito. Tinan nyo, umere walang yan, at taas talaga umere. At yan mga tol, syempre, yan talaga yung advantage niya noon no? Napakatinding athleticism. Tinan nyo, walang yan. Anong tira yun? Ineso na sa tono. Ito pa, lamang na isang kalaban. Overtime to mga tol Last 10 seconds na lang nalalabi. Tingnan nyo lumayap mga tol Umuupo pa muna sa area. Akala mo si Berhel Meneses ang galing Siguro nung panahon na to mga tol, isa sa pinaka-athletic ito si Russell Westbrook sa buong NBA. Tingnan nyo, bumuelo. Dak-dak. Ayan pa, kinikot sa kanya. Ayan, inatake yung closeout Nakabuelo, dak-dak-dak-dak. Ang tanong ka-level ba yan ng prime Derrick Rose at athleticism? Parang parang parehas lang no? O yan pa isa, nakabuelo, dak-dak. Uy, magandang idea yun Prime Derrick Rose, yun naman kaya sunod natin. Tabi dyan tol, dak-dak. At saka yung mga dak-dak nito mga tol dati, yung parang tipong yung pagbumuka ng ex niya, parang nasa loob na rin, parang may galit talaga, sinasalpak ganyan dak-dak. O yan pa, fast break, ang ganda na pa sa kanya. Yan, salapak mo tol, dak-dak. At yan mga tol, yan pala, fast break, yan talaga, ang galing sa fast break. Ayan layup yan. Noong 2016 siguro mga tol, siya na siguro yung pinakamabilis na player sa NBA noon. Ayan, tingnan nyo, walang ang bilis talaga Pero ngayon mga tol, yung Westbrook ngayon 2024, mabilis pa rin naman actually Pero hindi na ganyan ngayon, yan talaga, mabilis talaga yan Kung ikukumpara ko siguro sa mga players ngayon yan, siguro tingin ko dyan, kasi bilis yan ng De'Aaron Foxboy ng Kings. Ayan dak-dak. Kasi nung panahon na to, kangkaro talaga yan, tingnan nyo bigla na lang tumutulid talaga, iwan na nga, layup yan. Diba sabi ko nga kanina nung time na yon, triple-double yung average niya. Kapag siya yung nakarebound ang ginagawa niya, takbo na talaga silang lahat Baba tol, baba. Ayan na si Russell Westbrook. Naku po, makakalayap na naman. Nakalayap na nga. Ayan, tinan nyo, siya nakarebound, diba? Siya yung nasa dulo, mga to, tinan nyo, bumababa na yung iba, kanina pa. Pero yan, tinan nyo, pagtakbo niya, iniwanan lahat. Wala na, nalusto na lahat layup yan. Parang yung mga napapanood sa liga, mga to, yung mga hugot sa liga. Diba yung mga yun, tuloy-tuloy kahit maraming bantay, tira talaga nun, dire-diretso no? Ayan, ganyan, tinan nyo, dami nakaitim, pero iniwanan lang lahat. Tinalunan lang, athletic nga kasi, ang kulit mo So yung laro niya dati, nung prime pa niya, talagang gamit na gamit niya yung pagka-athletic niya. Yung mga hang time niya, ganyan mga tol, tinan nyo, binali pa muna, nice naman. Dinadaan talaga niya sa mga talunan, tsaka taga sa ere, tapos mabaliin niya ng ganyan, no? Sinabayan pa nga ni Andre Jordan, nice naman. Yan mga tol, nakikita nyo ba sa kanya yung mga ganyan ngayon? Parang hindi na no? Parang yung ngayon kasi take off pa lang, parang kapos na kagad, di talaga ganyan Pero nung dati ganyan, yung take off niya, ang layo, ganyan kalayo Tapos bibitin niya, tapos ililayap niya, parang ang dali-dali na talaga Tsaka yung bilis ng take off niya mga tol, nauuna talaga siya palagi maka-take off bago pa siya masabayan sa air na ganyan. Kaya layup na naman yan. So medyo mahirap yun para sa depensa mga tol. Tinan nyo, naka-drop coverage yan, diba? Tinalunan lang siya Mas mataas kasi siya umere. Tinan nyo, braso na nga lang naabot ng depensa. Yung wala daw pa, sabi ni Rep, all ball daw yun O yan pa, again, tinan nyo, screen sa ibabaw, diba? Tapos yung take off niya, ganyan kalayo mag-take off lang yan Sinagasaan pa yung bantay lang yan, lakas talaga Well, kung hindi nyo napansin mga tol, yung mga ganyang klase talaga ng player sa NBA, kapag nawala na yung mga talon niyan, tsaka yung bilis niyan, bumagal na, hihina na talaga sila kapag ganon, diba? Hindi na ganyan yung talon niya ngayon, mababa na ngayon no? Kaya yun, medyo humina talaga siya ngayon. Maraming ganyang klase talagang player sa NBA Kaya kung hindi nyo napansin, yung mga shooter mas tumatanda sa NBA kaysa yung mga ganyan, diba? Kasi yung mga shooter, tatambay lang naman yun, titira na yun Mas madali yung buhay nila, kaya mas tumatagal pa sila.
At yung pinaka-surprising para sa akin mga tol, noong MVP season ni Russell Westbrook shooter, 7.2 3-point attempts per game tinitira niya. Ang dami, no? To the point na kapag nag-drop coverage, ganyan, tinan nyo, nag-under the screen yung bantay, ginagawa niya, titirahan ka talaga ng 3 points sa ganyan. Ayan, oh, patay ka dyan. Ang tanong marami ba talaga yung 7.2 3-point attempts? Eto comparison mga tol, oh. Si Game 6 Baldog noong 2017 season, 7.1 3-point attempts per game siya noon. Ang dami, di ba? Pero yung mas importante rito mga tol ha, yung 7.2 3-point attempts per game ni Russell Westbrook shooter, yun na actually yung pinakamataas niya sa buong karir niya. Tapos 34.3% doon pumapasok ha. Yun din yung pinakamataas niya sa buong karir niya kasi nga, sabi ko nga kanina, mataas pa yung kumpiyansa niya rito. Ay kasi, hindi pa nababasag ni Lolo Brad. Kasi nalalagos yung kumpiyansa niya rito Step back 3 points, so patay ka dyan. At para sa akin, yun naman talaga yung malaking pagkakaiba sa tira niya sa 3 points ngayon Kumpiyansa talaga Simula kasi nung pinapatiran talaga siya sa 3 points, iniiwanan siya, doon talaga nawala yung kumpiyansa niya At ayun, sabi ko nga kanina, triple-double yung average niya nung nag-MVP siya. 10.4 assists per game siya mga tol ha. Actually, pangatlo yun sa buong NBA. Ang first no si Balbas, 11.2 assists per game. Tapos si John Wall Caetano, siya naman yung second, 10.7 assists per game. O yan, tinan nyo, diba? Sabi ko kanina, threat siya sa high post na ganyan. Tinan nyo, dinoble team kagad oh. Easy pass tuloy, andali tak. O yan pa, tinan nyo, pares lang talaga. Poposti siya, tapos tinan yung depensa mga tol, nakabang na talaga kagad sa ilalim. Pero pinasa niya kagad kay Aquaman, dak na naman. 31.6 points per game to mga tol. So normal lang talaga yung ganyan depensa Palagi siyempre may tutulong kagad sa kanya, diba? Kaso, namamasa naman talaga kagad siya. Yan, takupin na naman tuloy O, patay ka dyan. Tapos syempre naman, hindi mo mawala yung mga assist na ganito, yung mga galing sa pick and roll na ganyan. Normal naman palagi sa NBA, ganyan dak. Solid yung taga-screen niya, si Aquaman nga, diba? Tapos 2-man game yung ginagawa nila. Ayun, sinabayan pa nga ni Moskov, dinirapas tuloy, dak. Tinan niyo pwesto ng depensa mga tol, Ang laki talaga ng takot nila kay Russell Westbrook. Tinan niyo, iniwanan si Oladipo, libre-libre talaga. Ayan portrait, patay ka dyan. So medyo basic lang naman yung ginagawa nila mga tol. Mag-pick and roll sila, tapos iipit yung depensa kasi nga score to, diba? Normal naman yan, palagi naman nangyayari sa NBA, ganyan Kaya ayun, libre na naman tuloy si Oladipo, portrait na naman, patay na naman. Yun nga lang mga tol, 5.4 turnovers per game siya nung nag-MVP rin siya. Pangalawa actually sa buong NBA ha. Ang number 1 doon si Balbas na naman, 5.7 turnovers per game. So kung titignan natin mabuti, 10.4 assists per game siya, diba? Tapos 5.7 turnovers per game. So 1.82 assist to turnover ratio siya. Actually medyo mababa yung numero na yun mga tol At yung mga turnovers niya, galing syempre doon sa style ng laro niya. Syempre kanina pa, diba? Zoom, bilis talaga, walang preno. Masyado mabilis kaya nagkaka-turnover siya. At tapos syempre siya palagi may hawak ng bola, so sa kanya kadalasan yung manggagaling yung mga pasa. Kaya yun, tumataas din yung mga turnovers niya. Huwag niyo tawanan ha, si Lolo Bron nga hanggang ngayon ganyan pa rin So yun mga tol kung susumahin ko ha, sobrang laking bagay talaga nung bumaba na yung kumpiyansa ng Russell Westbrook mga tol Simula nung napunta siya sa Lakers, bumaba ang kumpiyansa nito Doon nagsimula talaga yon. Nag-iba kasi yung role na ginagawa niya doon. Hindi na kasi siya palagi may hawak ng bola, nandun si Lolo Bron Kaya yun, unti-unti bumaba tuloy yung laro niya. Ayun, last year sa Clippers mga tol, 11 points per game na lang siya Pero 5 rebounds tsaka 4.5 assists per game pa rin ha. So useful pa rin naman talaga. Hindi lang talaga siya effective kapag pinalaro mo siya off the ball, parang spot shooter, hindi pwedeng ganun Pero siguro, gawin mo itong tagadala palagi ng bola kahit saang team pa ha. Panigurado, magdi-deliver pa rin to si Russell Westbrook O yan pang himagas, mag-leke, mga hitar ni Westbrook.